Isang mapagpalang umaga sa inyo lahat dyan na mga karitiros. Ito, nasa bahay lang tayo. Nag-muni-muni, iisip kung ano ang dapat gagawin pa sa mga buong araw na ito. Pero siyempre pa, bago tayo nagkape, nag-stretching na tayo kanina, no? Marami na tayong ginawang stretching. Yan talaga, pagka ikaw ay retired na, iniisip mo yung physical activities mo, exercise. Kasi mahirap na naka-permis ka lang sa bahay na walang ginagawa. Ayun, after stretching, timpla tayo ng kape para magkape. So, yun naman ang ginagawa natin, no? Dati, kapag umaga pagkagising, ganun din, stretching, tapos timplang kape, ligo, bihis, takbo sa office para pumasok. Ngayon, iba na. Nagkakape, tapos mayroon tayong konting physical activities na ginagawa. Ito yung ginagawa kong pagda-dumbbell. Actually, maya gagawin ko na yon. Tapos pagkatapos magkape. Hirap ng walang trabaho, retirado. Hindi ka nasanay, no? Sa ganitong ginagawa, walang trabaho. Ayun, tumatahol yung aking aso sa labas, si Luna yun eh. Ang pangalan ng aso namin si Luna. Mabait na aso naman yan. Kapag may dumadaang tao, tinatahol. Pero hindi naman siya nangangagat. Ganyan yan. Kaya okay lang yan. Kaya sa maghapon, ginagawa, after na exercise yun, kung ano nung ginagawa ko doon sa bahay, hugas plato, linis, tapos punta doon sa sasakyan ko. Nga pala yung sasakyan ko, nasira yung battery, hindi na umandar. Pinacharge ko kahapon, hindi rin nag-charge. Sabi sira daw yung baterya, kaya kailangan daw bumili ng bago. Ay nako, gastos na naman. Kano ang battery ngayon, Motolite na 2SM. Natanda ko, dan binili ko to, nasa 4,000 o 5,000. Ilang taon na ba yun? Kaya mahirap talaga ang sasakyan na hindi ginagamit. Hindi napapaandar, sa madaling salita. Isang linggo kasi mahigit yun. Malos magdadalawang linggo hindi ko ginamit yung sasakyan ko. Kaya, ayun, nadiskarga yung battery. Kaya may mga kotse dyan, no? Every other day, mas maganda siguro paandarin kung hindi man araw-araw. Kasi mahal din kasi ang gasolina ngayon. Mga karetiro, dito sa amin, sa global, nasa 49. To minsan 51. Diyos ko, kamahal-mahal. Kaya, kailangan tipidin sa gas. Pag hindi naman kailangan talaga yung mga pupuntahan, wag na. Yun, nakaraan, joyride kami puntang SM nga, Pure Gold. Ayun, hindi naman ilang litro ang siguro naubos doon. Okay, so yun, kape tayo mga karetiro, no? Sabi nila, bakit karetiro? Ayun nga, kasi retirado na tayo. Retirado ko, kaya yung ginawa kong pangalan dun sa aking YouTube channel, Karetiro. Ito yung aking mga oo nga pala mga Karetiro, no? Sa June 30, meron kami naka-schedule na flight papuntang Mindanao.
Yung flight namin na yan ay kasama ko ang aking mga kapatid, no? Sina Chris, si Boy, yung sumunod sa akin yon. Tapos si Ornan, saka ako, apat kami. Siyempre pa, kasama ako yung aking anak, no? At saka aking asawa, partner ko si Marisa. Dati nakauwi na kami doon, mga 5 years ago. Nakarating na rin si bunso ko doon, 4 months old pa lang siya. Ngayon nakabalik ulit, 5 years old na. At madaldal pa. Siguro tuwang-tuwa yung mama ko kasi may mga apo siya sa tuhod na madaldal at maganda. Ano naman ang ating mga magulang, di po ba, mga karetiro. Pagka pinasyalan ng kanyang mga anak, pagka pinasyalan ng kanyang mga apo, ay sobrang tuwang-tuwa niyan. Kaya kailangan na madalaw namin sila doon sa Jensan, kasi may mga edad na sila, mga kumbaga matatanda na. Ako nga 65 na si lalo na yung aking nanay at tatay, no. Si Papa nasa 90, hindi ko lang masyadong sure yung 1933 pinanganak. Ilan taon na ba yun? 90 ba? Basta 90 plus ba? Basta may edad na talaga sila. Tapos si Mama ganun din, ano. Ilang taon lang naman ang tanda ni Papa kay Mama. Kaya yun. Pero believe ako kay Mama kasi napakalakas pa rin niya. Kasi siya may edad na pero nakakalakad-lakad pa rin siya kasi nag-Bible study sila kasama ng kanyang mga barkada dyan sa Jehovah's Witness, nagba-Bible study sila. Okay. Nakakalungkot din isipin na hindi ko na makasama yung aking isang kapatid, no, na si Junior, no. Siya yung junior ni Papa, Carlos de la Peña Jr. kasi pumanaw siya last year, no. Nakakalungkot isipin kasi isa siya sa mga tinamaan ng COVID. Ayun, usap kami kasi hindi naman ako makalis. Tumawag siya sa akin, nasa Cavite kasi siya. Sabi niya, "Kuya, tinamaan ako ng COVID. Hirap akong huminga. Parang masikip ang dibdib ko. Hirap magsalita. Kaya alam ko COVID ito. Ano bang gagawin ko, kuya?" Nakakalungkot, no? Bago siya pumanaw, humingi pa siya ng mga payo sa akin. Una, sabi ko, lakasan mo ang loob mo at magdasal ka. Pagkatapos, yung medyo may high blood kasi yun may hypertension at basta meron siyang ganong sakit, high blood. Pero wala naman siyang sakit sa puso, wala siyang asthma, wala siyang ganon. So yun lang ang kanyang nararamdaman paminsan-minsan. Bago yun kasi nagiinom, mahilig kasi magiinom din yun. Ininom ng MP Light, ganyan. Pero ang huling ininom yata nila, gin. May mga barkada siya dyan. Yung kanyang barkadang kainuman niya, mga after 1 week, nag-inom sila, pumanaw yun. Tapos, ang ikinamatay nga yung COVID, kainuman niya yun, malamang nahawa rin siya doon. Kaya yun, ingat-ingat din mga kasama, no? Mga karetiro, mga kababayan natin dyan. Kaya laging mag-iingat doon sa mga kahalubilo natin na hindi naman natin nakasama sa bahay. Kaya yung face mask, no? Face mask talaga, number 1 yan. Face shield, lalo kung nasa labas ka, may mga lakad ka, kailangan talaga na nakasuot talaga yan. Importante yan mga kasama. Kaya nga pumanaw siya. Actually, dinala pa siya sa Tondo Hospital kasi
Sabi ko pa nga, nung unang payo ko, ano ka, inom ka ng mainit na tubig, kasi yan ang uso-uso ng mga payo dati. Inom ka ng mainit na tubig, tapos magsuob ka. Tapos ginawa naman niya, pero wala rin nangyari, mga karetiro. Hirap pa rin na sa huminga. Kaya nag-decide yung aking hipag na si Beng. Nagdali na sa ospital. Pumayag na rin ako kasi bago dinala sa ospital, hiningi yung payo sa akin kasi bilang panganay na kapatid, hinihingi sa akin yung mga payo kung ano dapat gawin. Sabi ko, sige, dali na sa ospital yan. So pagdating sa ospital, mga kasama, tinubuhan ka agad kasi hindi nga makahinga. Wala pa, mga 6 hours lang. Wala na. Pumanaw na. Kaya, pero matino naman siyang kausap doon sa ospital, nakahiga, ganyan. Kaya yun, nung tinubuhan, kasi nga mayroon puminga, 6 hours lang. Sabi, pumanaw na. Tutubuhan ka ba naman eh? Lalo kang hirap na hirap. Di ba pwedeng oxygen na lang muna? O kaya kung anong dapat gawin kaysa tubuhan ka. Kasi may experience kasi ako, mga karetero dyan sa ganyan tubo-tubo. Yung isang anak ko nga na si Angelo, tinubuhan din yon. At yun, pumanaw din. At nakremate nga sa St. Peter. Yun, pumanaw ang aking kapatid. At nakremate din sa Tondo. Hindi ko man lang nadalaw. At nadalaw ko na lang sila doon sa bahay. Nasa urn ng aking kapatid. No? Nakakalungkot isipin na meron kang mahal sa buhay na pumanaw na walang kalaban-laban. Ayun, kaya ingat-ingat din po tayo. Yun. Kape. Huwag tayong kumpiyansa, mga kasama, sa mga kasama natin sa trabaho, kasama natin lalo na sa field, no? Kung may field work tayo, mga kasalubong natin, nakasalamuha, no? Ingat at laging ugaliin na laging ng alcohol at maghugas ng kamay gaya ng payo ng mga doktor. So yan, mga kasama, kwento ko sa inyo yung ating karanasan dyan sa COVID na yan. Nakakalungkot talaga. Isang mahal sa buhay natin ang pumanaw dahil dyan. Actually, nalungkot din ako nung isa sa mga SA2s natin dyan sa Caloocan branch, no? Nung di pa ako nag-retire. Yung isa sa mga SA2 natin na 63 na rin siya, 63 years old o 64. SA2 siya, malakas naman siya. Siya maliksi. Matangkad si Mr. Diomedes Montoya, no? Pumanaw din siya. Parang nanikip lang ng dibdib, sinugod sa ospital. Tapos ilang oras lang, ayan, pumanaw na. So ganun kabilis ang buhay. Samantalang kausap ko pa siya yung bago yun, day before. Kapag nasa opisina kasi yung bago umalis, no, kasi SA2 siya. Bago umalis siya, nagpapaalam, sisilip sa room ko yan, sa table. Sir, kakaway pa yan. Alis na ako, sir. Sige. Ganun lang ang sinyalis namin. Ayun, yun lang, ganun kabilis, no, na pumanaw siya. Isa pa, no, isa pang SA2 na pumanaw din na taga Santa Cruz branch. Kahapon ko lang nalaman kasi nakita ko sa FB. Kasi pumasok yung tumawag yung aking kaibigan dyan, si BM Albert. BM Albert, shout out. Kinonfirm ko yung pumanaw niyang SA2 din si Ayel. Ano bang full name ni Ayel? Basta si Ayel, no? Kilala ko yon kasi pagka pumunta ako sa opisina niya, binabati ako ng si Ayel. Yun, kaya nakremate na rin. Sabi niya, kakikremate nga lang, pare. Sabi ni Sir Albert. Yun, mga ganun ba? Nakakalungkot isipin, no? Ang bilis ng buhay. Bata pa yan si Ayel, siguro. Wala pang 40 o 30 siguro mahigit. Mga ganun na siguro, tansya ko doon.
Kaya yun, nakakalungkot isipin na mga kasama natin sa kumpanya, sa trabaho, pumanaw dahil sa COVID. Marami pa yan eh. Ilang mga SA2 pa yan na nabalitaan ko dahil sa COVID din, no? Mga SA2, mga sales agent to, yung mga karetiro, ibig sabihin, no? Yung mga agents po yun, nagbebenta, nangongolekta, nagtatrabaho St. Peter, no? Ang tawag doon, sales agent to. Marami yung nabalitaan ko na gano'n ang nangyari. Kaya, mahirap. Ingat talaga tayo. Shout out dyan, kina kasama ni Sir Albert, si Sir Vernon, si Hart, Ma'am Hart, si Ma'am Salve. Shout out sa inyo dyan. Si Cindy, ka-share nyo dyan, no? At yung mga staff nyo dyan, shout out sa inyo lahat dyan, Santa Cruz branch. At ganyan din sa Sampaloc branch kay BM Jerry. Shout out yan sila pare, dabarkads ko yan. Si Sir Jules, si Manjing, no? Yung CS nila dyan. At yung lahat ng staff dyan sa Sampaloc branch. Yan din kay Sir Johnny, shout out sa iyo dyan. Si Johnny, at si Romy. Ayun, gumising na yung isa sa anak ko. Nagtatawag na sa akin. So, mga karetiro, ingat lang tayo dyan. Sa San Juan branch pa, nakalimutan ko naman San Juan. Kay BM Sheila, kay Ma'am Karen, Ma'am Joanne, at lahat ng mga staff dyan. Shout out sa inyo dyan. Nagtatawag na yung aking bunso kasi pag gumising yan, ayaw bumaba ng hagdan yan. Tatawag yan. Very dark daw. Kaya yun. Mamaya, balik ulit tayo mga karetiro, no? So yun mga karetiro yung aking ginagawa sa umaga, no? Mayroon kong konting dumbbell. Mga ilang buhat lang. Left and right. Tapos, ito rin, no? Ano bang tawag nito pang-exercise na ito? Yun din, ginagawa ko rin yan. Nakatayo, tapos sinihila pataas. Ito yung aking bunso na sinundo ko sa taas. Nantok pa. Yun. Nantok pa yan. Tapos, meron akong ginagawa dito mga karetiro na timbangan. Kung ano ng timbang ko. Ito yun. Araw-araw tinitinang. Alam ko kasi, ang huling timbang ko ay nasa 77 ako. Itinan natin ngayon kung ilan ang timbang ko ngayon. Natin. 77. Walang pagbabago. 77 pa rin ang aking timbang. 77 kilos, no? 77 kilos times 2.2 equals na sa 140 for 150 plus malapit sa 160, kaya yun ang ating timbang. Mabigat daw yan, dapat daw nasa mga 140 lang talaga kasi sa height ko na 5'8 and a half or 5'9", dapat ang timbang ko nasa mga 140, yung tama ideal na timbang. So yung mga kasama, isa rin sa ginagawa ko sa umaga pagkagising ko after na magkape ay yung yung pagdililig ng halaman. Kaya yun, tinan natin mga karetiro yung aking halaman na dinidiligan sa labas. Yun. Ito. Actually, meron akong pang exercise dito, yung parang pang bike. Yung kaso nasira yung kadena nito eh. Kaya hindi ko na nagagamit. Kaya papagawa ko pa yan para magagamit ko sa exercise. Yan. Ito yung makulit na aso ko na yan. Tawagin mo si Luna. Doggy. Yan si Luna. Bait yan eh.
Maligo ka mamaya, Lona, ha? Kasi parang dungis mo na. Yan ang ginagawa ko sa umaga, mga karetiro. Yan. Tapos, yun, no? Ito yung mga halaman ko na ano, na sinasabi ko sa inyo. Yan. Yun ang halaman ko na dinidilig-diligan ko. At meron pa yan. Yan, o. Yan. Ang ating halaman. Yan. Ganda ba? Ito, napansin ko to sa kapitbahay ko. Sabi ko, ang ganda naman ng halaman mo. Binati ko lang. Actually, sa tapat lang namin yun, ang dami siyang halaman doon. Sabi niya, gusto mo ba, sir? Sabi ko, bigyan mo ako. Ayun, kung binigyan niya ako ng ilang saha. Tapos tinanim ko dyan sa paso na yan. Bibili ako ng paso. Kaya yun, yung mga halaman na, medyo buhay na rin, no? Nagkaano na eh. Maganda na yung dahon niya eh. Presko na tingnan. Tapos ito naman, binigay rin niya sa akin ito. Ayan. Ano bang tawag dyan? Mayana. Yan, nagputol din siya ng saha doon. Itanim ko rin siya dyan. Yun. Kaya, mais din naman. Nabuhay na rin. At ito. Anong tawag dito? May tawag dito na, ito binigyan naman ng aking anak na si Ivan, no? Galing sa Cavite yan. Ang gandang ano to, hala. Pagka-araw, mga karetiro, ano siya? Ayan, bumubukad-kad. Pero pagkagabi, tumitiklop itong halaman na ito eh. Sabi na, butterfly daw to. Butterfly nga ba? Sino ba nakaalam sa inyo ng halaman na yan? Ang ganda, di ba? Yun. Kaya yun yung mga dinidilig-diligan ko. At meron pa ako ditong bagong tanim. Ito, ano bang tawag dyan? Tatlo yan eh. Yan. Tatlo. Yan. Yan. Ganda naman. Yan. Kinuha ko yan dun sa ng saha dun sa pinakamalaking tanim na yun. Yun. Yan. Diyan ko kinuha yan. Actually, meron na isang bago. Dalawa yata yan. May saha na naman. No? Pwede na naman kunin yan at itanim. At dun sa likod, tingnan natin sa likod. Yan o. Yan, yung tanim ako dyan, talong. Sa dalawa, tatlo. Yan. Talong. Yan. Yan. Kaya mamaya mga karetiro, punta tayo sa kotse, tingnan natin kung anong nangyari sa kotse na yun. Baka flat na yun, di pa umandar, flat pa. Naku, kawawa naman ang ating kotse. Okay? Oh, yan yung alaga nating muning. Yan, muning. Yan yung bantay sa bahay paggabi. Baka may pumasok na ano. Yun na, mga malit na daga. Yun. Siyempre, karetiro, bukod sa exercise, ang payo nga ay kumain ng prutas. Ayan, may prutas ako dito, kapiraso. Paubos na yung saging. At ang avocado ay hilaw pa. Papahinugin pa. Binigay lang ito ng aming kapitbahay kasi meron silang tanim doon. Binigay sa amin. Ilang sako kaya yung naani nila doon. Binigyan kami ng 4 na piraso. Kaya thank you sa nagbigay, no? Shout out sa iyo dyan. Yun, bukod sa prutas o exercise, prutas, siyempre, iyon ang tinang vitamins ngayon. Ito yung vitamins natin, mga karetiro. Yun. Yan yung iniinom ko araw-araw. Ano ba ito? Enerbon C multivitamins para pampasigla. Ito naman, yun. Myra E, vitamin E para sa balat, no?
Yun. O, taga Mayrai, baka naman dyan. Tapos ito namang barley, no? Ito yung isa, ito yung juice. Juice drink ito eh. Tinitimpla, tubig, tapos timplahin. Yan. Tirahin, inumin. Yan. Tsaka itong barley capsule, ano? Actually, naubos na to eh. Order naman ako ng panibago dito kay Janine. Hi Janine, order ako ng panibago niyan, no? At yun din ditong Memo Plus. Siyempre, pagka edad ka na, kailangan mo to. Memo Plus Gold. Sabi ni Sir Dennis, hindi, nalimutan mo na yung meeting natin, mag-Memo Plus ka. Bacopa, Monnieri, Extract. Yan. Yung mga vitamins natin. Meron pa nga ako, mahilig kasi ako mga karatiro, bumili ng mga food supplements, ano. May nakita akong picture dito. Ay, ito yung sa Christmas party namin ito sa Seda Hotel 2018 December 3. Pa-Christmas party ito, no? Ng company. Yan. Ano to eh? Throwback ito eh. 80s. Nagsuot ko dyan. Parang naman akong dyan. Polokoy. Laki ng sombrero. Si Sirbaw naman. Kapan ng balbas. Yan. Shout out sa inyo dyan. Danica. Si Lisel. Si Janine. Si Esper sa likod. Si Rachel. No? Yan. Kompleto. Stock ko pala lahat ito. Yan. Sila yung nasa ibabaw ng aking. At bukod sa mga vitamins ko pinakita, ito vitamins ko rin ito. Hehehe. Pero sabi nga, drink moderately. Shot lang, no? Ayun. Actually itong Chivas na to, bago lang to eh. Yan. Sino ba nagbigay nito? Regalo to actually sa akin ng birthday. So, yun lang naman ang ginagawa natin dito sa bahay. Bukod dyan, mga kasama, mga kaibigan, mga kapartner, mga karetiro, mayroon pa tayong ginagawa dito bukod dyan. Ito yung hugas plato, hugas baso. Yan. Kailangan lagi malinis yung ating lababo para hindi pamamahaya ng ipis. Yan. Hugas baso. Yung lababo, mga karitiro, malinis lagi to. Ayaw ko kasi na may marunong yung lababo, hindi maghugasin. Yan. Kaya naging malinis yan. At ang gamit ko ay Joy. Joy to the world. Ito na mga pinagkapihan ko. Kailangan malinis yan. Ayan. Patayuin muna yan. Yan, nakataob yan. Pagka yan ay malinis na. Wala ng malinis yan. Lagyan na sa lagayan. Yan. Tapos punasan natin ang lababo. Kailangan tuyo yan. Hindi pagbasa yan. Diyan pa rin yung mga bakterya. Yan, ayos yan. Yan. Yan, kailangan walang basa dyan. Kailangan tuyo yan. Patikalan. Yan, malinis yan. Yan.
Dapat mga pinagprituhan, malinis yan. Yan na. Dapat malinis yan. Okay. Yan. Kita nyo na. Ako ay tigas. Matigas ito. Tigasin. Kasi tagahugas, tigasain, tagalinis. Yan. Tigasin ang tawag natin dyan. Punasan natin ang ito yung basahan. O, diba? Ganda. Yan. Balik natin doon sa yan, pinagtakipan doon. Ito naman, natin. Yan. Maya-maya, punta tayo doon sa kotse. Tingnan natin yung gulong, baka mamaya napako kasi yun, ipinabulkanize ko kahapon din. Actually, napaandar ko yun eh. Siniris ko doon sa BIOS. Napaandar ko, dinala ko doon. Tapos yung gulong, kasi yung reserva, ano din, flat, kaya pinabulkanize ko. Ngayon, nung pinarada ko na, hindi na siya umandar. Sabi nung nagtinda nung baterya, nung Autolite, sira na yung baterya ko. Yan, naniniwala na ako, sira talaga yun. Bili na naman tayo ng bago nito. Okay. Proof. Ayun, maya-maya, punta tayo sa kotse. Tingnan natin kung ano na nangyari doon. Ito na mga karetiro yung binanggit ko sa inyo kanina na plane ticket namin. Yan, ang plane ticket namin. Andiyan yung booking number. Andiyan yung name namin. Yan, papuntang Jensan. Naka-schedule niyan pabalik dito sa Maynila ng ano ba to? July 4. Ang petsa nito, July 4 ba ito? July 7, ayun. Pabalik sa Maynila, July 7. Kaya yun, luminaw na. Yun, July 7. Pero June 30 kami alis, no? 7:30 ng umaga. Yun. Ngayon, ito naman yung sa kapatid ko, kay Carlito. Confirm na yan. Ganun din, no? June 30 din. Kaya lang na iba yung oras niya, 7:45. Ako, 7:30. Nako, bakit kaya nagkaganon? Late siya ng 15 minutes. Antayin na lang namin siya dun sa sa airport pagdating namin si Jensan. Para sabay-sabay na kami, no? So, alis din siya doon, ganun din, 10:30 na umaga, July 7. Okay. Ito naman sa isang kapatid ko rin, si Chris Pulo, no? Ayun, sabay-sabay kami. Sabay-sabay kami, no? Yung kay Carlito lang na iba. Bakit na iba? Kasi na-late siya ng oras ng pagpa-reserve doon. Kasi kinukonfirm pa namin kung sasama siya hindi. Kaya ang tagal nakapag-decide. Kaya yun, late siya ng payment. Kaya nahuli siya ng 15 minutes. Kami naman ni Chris, Ornan, tsaka yun, sabay-sabay kami. Ito naman yung kay Ornan, yung kapatid ko na pinakabata namin. Yan. Yan, shout out sa inyo dyan. Okay, kunin na lang nyo yung mga details nito. Pau. Or na kasi Upaw ang kung tawag ko dyan. Boy at saka Chris, yung mga detalye kunin nyo. At dadaling ko yung ticket sa inyo pag nakita tayo sa airport. Okay? Tingnan nyo mga karetiro ginawa ng dalawa. Asot pusa. Pero hindi sila sakitan. Naghaharutan lang sila. Yan si Garfield. Si Garfield.
At yan din si Luna. Nag-aaruta. Yan. Pero hindi naman sila nagkakasakitan lang talaga. Yan, diba? Kaibigan niya sila. Yung tumakas na si Garfield. Yung karitero, papunta na tayo sa garahe. Papunta tayo sa ating kotse. Kaya naka-face mask tayo. Kasi mahirap na walang face mask. Baka masalubong tayo ng barangay. Mayari tayo ng barangay 5,000 rin yan. Malayo kasi ilang metro din to, siguro mga 75 meters o 15 meters ang papuntang garahe. Yan. 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 Dito po tayo. Kalikiro. Ito yung ating dinala sa kahapon sa vulcanizing shop kasi nasira yung gulong. Yun. Pero okay naman siya kaysa na vulcanizing niya. Ayos, kaya yun. Problema nito nga yan na sinabi ko ay yung baterya. Nakita nyo mga karitero yung ipil na yan. Yan o. Yung ipil na yan, malaking puno yan. Nabakli yan nung may bagyo at bumagsak dito sa bubong ng kotse na ito. Kaya ginagawa natin, no? Yan, ayos na yan. Itong part na to, ito yung nasira. Tinamaan. Pero na-repair na rin natin. So tingnan natin ngayon yung yung baterya kung ano nangyari. So ngayon i-try natin mga karitero yung start natin. Malay natin may himala. Walang himala. Doon. Maayos pa naman to si Kia. Bala ko nga ito mga karitero na ibenta kasi yun nga, hindi nga nagagamit, kaya ibenta na lang, baka naman mayroong gusto dyan. Yan, ganda pa ito. Lang umandar kasi na-discarga ang baterya. Try natin. Wala talaga. So problema talaga. Kailangan talaga ito ay palitan ng bago, karitero. Ito yung baterya niya, Motolite, pero diskargado na. Yon. Ayun, 2SM to siya, 2SM. Kaya bibili tayo ng panibago para umandar siya. Hindi naman pwede mag-stock up itong makina ng matagal, masisira. Kasi for disposal lang nga siya. Kailangan na kondisyon. Kondisyon naman talagang makina. Baterya lang ang hindi kondisyon. Kita niya mga karitero, linis ng makina, no? Ang ganda ng makina niya, linis, maayos. Yan. 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 Ginamit ko to for 6 years na. 6 years na siya, no? Yan, maayos ang kanyang makina, no? Malinis na malinis. Yan, lagi kong pinupunasan kasi ito. Halos dati araw-araw ng pandemic. Ngayon, bihira na pero malinis pa rin, di ba? Tingnan yung hood niya, di ba? Malinis naman. Dapat yan maitim kasi 6 years na, pero sa kapupunas natin ay ma-maintain natin yung kalinisan. Yan ang kabuuan nating kotse, no? Kinukunan ko ng video kasi pag na-dispose ko na to, wala na akong souvenir, kundi sa YouTube na lang. Pero meron kasi mga issues ito mga kasama, no? Mga karitero. Ang issue niyan, yan,
Kita yung gas-gas na yan. Yan, yan, mahaba yan eh. Yan. Hindi lang masyadong ano, no? Yan. Oh, haba yan. Yan ang issue niyan. Kabilaan yan. Kasi may adik doon sa isang lugar na pinaradahan ko. Napugian yata kay Kia. Ayun. Ginasgasan. So yan si Kia, no? Ang model niya 2014. Make niya ay Kia. At ito, Sportage siya, no? Sportage. Yan. Okay naman ang kanyang likod, walang gas-gas. Kasi inaalaga natin. Yan. Ang plaka nga pala niya ay ito. AAP 9876. Ito. Pinapikutan natin. Ito yung mga issue niya, oh. Ayan, oh. Gas-gas. Yan yung napagputulan ng puno, no? Pinubuan na rin ng mga sanga-sanga. Ipil yan, eh. Malaki yung bumagsak na yan. Bahagi niyan. Tumama yan sa, ano, sa hood ng ating sasakyan. Ganda ng puno dito, mga karetiro. Mangga. Pag namunga yan, ang ganda kaya niyan. Yan, may puno ng saging. Uy, malapit na i-harvest yan. Yan. Ito naman si Bios, no? Yung araw-araw natin ginagamit for the last 2.5 years. Matagal-tagal na rin. Kaya si Kia nagpahinga, kaya yun, sakitin tuloy. Medyo makapal-kapal pa naman ang kanyang gulong, no? 2.5 years din ginagamit. Pero kabila, nagtaka ako bakit pud-pud. Ito pala yung reserva, kinabit ko sa harap. Kaya medyo makapal pa, no? Ito yung plaka niya. Yan, NDA 8520. Yan. Ayan siya, mga karetero, no? Yan. Ito yung kanyang likod. Yan. Wala pang bangga. Hahaha. Pero may tama na rin to eh. Kasi itong ibang mga nakaparada doon, napaka careless, no? Careless masyado. Na ano ng motor ito, yan issue niya sa likod, na sungkit ng motor, yung hawakan, manabela. Kaya yan ang issue niyan. So yun lang, mga karetiro, no? Pinikita lang natin yung ating kotse na may mga issue. O nga pala, katabi ng parking area, no, mga flowers ito, ang gaganda, oh. Ayun. Bukod sa mga puno sa gilid, ayan, saging, mangga, ipil at abukado, papaya. Kaya malamig tong lugar na to, mga karetiro, pag bandang hapon lang naman. At dahil sa napakaraming puno, kung napansin nyo. Ito pa, oh, katabi ng parking natin, mga bulaklak na ito, ang gaganda, oh. Tanim to ng mga pinsan ni Marisa. Tanim, no? Yan. Ang ganda ng mga halaman nila. Alam nyo, kaya maganda rin magparking dito. May gwardiya, aso. Yan, isang aso. Pangalawang aso, yun nasa ilalim. Yun. At may rabbit pa. Yan ang rabbit. Ito, mga karetiro. Ano bang tawag ng mga bulaklak na yan? O, diba? Gaganda. Yun. Ito, orchids. Yan. Gandang orchids na to. Yun, ganda. Ay, karetiro. Ganda ng mga halaman ni Ate Bel. Shout out sa'yo, Ate Bel. Diyan. Basta ka dyan. Nasa... Yun, ganda. Yan. So, yun lang, mga karetiro. Salamat sa inyong pagsubaybay. Saan man kayo naroon. Sa bansang Pilipinas, no? Sa ibang mga lugar. So, yun lang. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Maraming salamat sa lahat na mga sumubaybay. Thank you.